PRD matapos pong sampahan ng reklamo o kaso itong si BP Sara sa NBI. Gusto naman po ng mga congressman natin na imbestigahan din po si PRRD dahil po sa pagbibiro. Yung pong 15. Alam nyo, wala po talaga. Talagang yung kampanya po ni BBM talagang purely paninira lang. Tapos yung paninira nila paulit-ulit lang. Na akala mo kahapon lang naging presidente si Tatay Digong eh. Baka nakakalimutan po ng lahat, no? Si Tatay Digong po ay naging presidente 3 years ago. So lahat po na nangyayari sa bansa natin, kung hindi po kayo satisfied, hindi na po pwede to ibintang lang kay PRRD, no? Kung wala pong kayong makikita na maganda sa Pilipinas ngayon, hindi na po yung kagagawa ni PRRD. Ipapaalala lang po natin kasi wala pong parang sisihin nyo na lahat, wag lang kami. Parang ganun yung dating, no? Po ninyo, kayong mga congressman, nasanay po kayo na pag na-offend kayo, akala nyo na-offend na yung buong Pilipinas. Alam po ng buong Pilipinas na joke ito. May mga seryoso pong sinasabi. Ito si Adjong, lagi na to si Adjong. Lagi na nakakontra to eh. Tanong ko lang sa iyo, Adjong, nung panahon ba ni Duterte siya presidente, sinuportahan mo yung war on drugs? Ikaw ang nangunguna dyan eh. Ikaw ba, Konggun, sinuportahan niyo yung war on drugs nung presidente si Duterte? Hindi kita kilala Konggun noon eh. Pero si Adjong, alam ko, nakasuporta ka sa war on drugs eh. Di ba? Si Barbers, lahat yan nakasuporta eh. Alam niyo po ba yung sinasabi ni Tatay Digong nung campaign niya? Hindi po biro yun. Pag ako nanalo, papatayin ko kayo. Yun po, narinig ko yun. Hindi pa ako Duterte supporter. Hindi ko nga, kilala ko lang si Mayor Duterte, Mayor ng Davao. Kilala ko yan pag may mga pinapalaya yung NPA. Kasi kasama yan sa mga, negotiator. No? Kakilala niya yung mga NPA sa Davao eh. Kakilala ko yan dahil negotiator siya. Napapalaya marami dahil sa kanya. Yun ang pagkakakilala ko dyan. Hindi ko po siya kilala. Okay. Eto si Congressman Adjong. Alam, supporter ni Duterte yan nun eh. Nung presidente si Duterte. Bakit po ngayon kahit biro pinapatulan nyo? Kahit biro. Ang dami nyo nang imbestiga kay Duterte. May Quadcom. Ibig sabihin po na Quadcom, 4 na komite ng Kongreso nag-iimbestiga sa di umano ay kasalanan ni Duterte. Pogo, EJK, War on Drugs, at iba pa. Nakalimutan ko na yung isa pa. Ang dami niyong binibintang kay Duterte. Hindi pa kayong masaya? Inaksayan nyo na yung pera ng taong bayan. Pera po yan. Kada po nag-iimbestiga sila, pera natin ang ginagamit dyan. Ano nahitan nyo? Nakasuhan nyo ba man lang si Duterte? Wala man lang kayo nakaso? Di ba? Wala eh. May nabalitaan ba kayong kinasuhan nila si Duterte dito sa mga inimbestigahan nila sa Quadcom? Tapos ngayon, hindi na kayo masaya na nag-aaksaya kayo ng panahon, oras at pera ng taong bayan sa Kongreso. Dapat lutasin nyo yung problema. Tanong natin, ang problema ba ng Pilipinas, Duterte? Hindi ba kahirapan? Hindi ba kawalan ng trabaho? Hindi ba ayaw mag-invest sa atin ng mga foreign investors? Mataas ang presyo ng bilihin, pero hindi pinagpalit ninyo. Inaksayan ninyo yung panahon, pera ng taong bayan para dyan sa investigasyon laban sa Duterte. Panay kayo politika. Alam naman natin kung bakit nyo pinasasama yung Duterte. Pero hindi kayo marunong mag-aral ng kasaysayan.
Yung Marcos nga nakakampi nyo ngayon, no? Yung mga Marcos nakakampi nyo ngayon. Dekada-dekada po na siniraan yan. Nakabalik pa rin dahil sa mga Duterte. Na-imagine nyo? Dekada-dekada po na siniraan, nakabalik pa rin yung Marcos dahil sa ginamit yung mga Duterte. Ngayon sisiraan nyo yung Duterte. Wala pong maniniwala sa inyo. Hanggat nakikita namin yung build program ng mga Duterte, hanggat naikukumpara namin yung panahon na payapa ang aming mga komunidad, walang mga krimen tulad ng 68 years old o 84 ba yung isa? 84 years old, bedridden, ginahasa ng adik, pamilya, minasaker ng adik. Nung panahon ni Duterte, mahirap na po, paulit-ulit na kami. Nung panahon ni Duterte, mapayapa ang mga OFW. Hindi nag-aalala sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Yung mga tao rito, hindi nag-aalala na baka makursunodahan ng mga adiksyonist. Harap-harapan po ngayon, no? May mga nagsasabu sa internet. Wala nang takot. Hindi po mahal po ng mga tao ang mga Duterte. Hindi nyo po masisiraan ng tokes ninyo. Sino ba magtapatan tayo mga congressman? Sino ba nakakakilala sa inyo maliban sa inyong mga constituent? Kami, mga political vlogger, kilala kayo. Pero maliban sa amin, tsaka sa mga constituent nyo, at tsaka sa mga follower namin na, baka dito sa mga follower, hindi pa kilala yung mga binabanggit kong congressman. Sino talaga kanino kayo may impluensya? Baka nga sa kaatake ninyo sa mga Duterte, naghihingalo na ang mga political career nyo ngayon. Marami sa inyo. Hindi ko nilalat kasi yung iba dyan walang kalaban. May kilala ako, speaker pa . Ayon kay Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon po ang nagsabi. 3 raw ang kalaban ni Speaker Martin. Pinadisqualify lahat.